ito, parang nagkatotoo na nga yung mga plano, diskarte, at pamamaraan. Alam niyo kung anong tinutukoy ko? Yung ginawang hearing, public hearing, ni Senator Amy Marcos before election o during election tungkol sa sinasabi niyang illegal daw ang pagkakahuli at pagpapadala ng Marcos administration ng kanyang kapatid dyan po sa International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At pagkatapos ng mga hearing, gumawa siya ng sariling report na wala namang committee report. Pag sinabi kasing committee report, yan ay pwedeng subject for permahan o for signature o hindi ng mga member ng kanyang committee. Foreign Relation yata, pag ako nagkakamali yung committee niya. Wala namang committee report na naipresenta, na-discuss sa plenaryo. Kasi ganun ang paggawa ng investigation Hearing, pagkatapos ng hearing, gagawa ka ng committee report, papipirmahan mo sa mga member ng senador, tapos dadalhin sa plenaryo para i-report mo sa buong Senado ang committee report. Wala naman pong ganung nangyari. Ang ginawa ni Amy, may sarili siyang report na dinala sa Office of the Ombudsman. At kinakasuhan niya ang mga taga-executive department sa kanyang paniniwalang mali ang pagkakahuli kay Duterte. Sa kabila ng merong arrest warrant, galing sa ICC, dala ng Interpol. Merong Republic Act 9850 na nagsasabi 9850 nga ba yun? Nagsasabi na merong authority, kapangyarihan ng Philippine government na i-turn over sa ICC si Duterte. Yun po yung mga batas na pinagbabasihan. Yung warrant of arrest, court order yan, ayon sa batas. So dahil dyan, nagdala ng file ng kaso sa ombudsman at pinakakasuhan itong DOJ Secretary, PNP at iba pa. Pero nagtry na sagutin ito ng ombudsman at binigyan ng pagkakataon si Sara Duterte at iba pa na pasagutin ito ang mga Duterte pero walang nangyari. At dahil dyan, ito na ngayon ang nangyari, ang ginagawa. Plano at gustong gamitin ng Defense Council ni Duterte doon po sa ICC ang report na ito ni Amy. Pero nagkaroon ng problema dahil sabi po ni Attorney Nicholas Coltman, yung abogado ni Duterte, bakit wala sa website yung committee report? Kasi ikaw, attorney, nagpapapaniwala ka kasi kay Amy. Hindi naman kasi committee report yun. Amy report, pwede. Pero committee report, hindi. Kasi ang committee report, subject for signature, subject for approval ng Senado ng Pilipinas. Natapos nga yung 19th Congress, hindi nga nagawa Sa plenaryo, yung committee report at pagdebatihan kung anong gagawin, wala yun. Kaya ikaw, attorney, huwag kang umasa sa mga politiko sa Pilipinas kung diyan ka kukuha ng ebidensya para isalba mo yung iyong kliyenteng si Digong Duterte. Para ka namang abogadong politikong Pilipino, attorney Nicholas Coltman. Nagpapapaniwala ka sa galaw ng politika sa Pilipinas. Delikado yan. Kasi gustong gamitin ng Defense Council na yung Amy Marcos report na nagsasabing illegal ang pag-aresto kay Duterte doon maging ebidensya sa ICC trial, ICC court. Malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Committee, hindi nga committee report Amy report lang yan. Hindi yan opisyal sa buong Senado. Naiintindihan niyo ba? Yan po ang dahilan. Kaya napapag-usapan natin ang isyong ito. Alam ko yan kasi ang tagal kong reporter sa Kongreso at Senado, ganyan ang proseso. Hindi dumaan sa proseso, nagmamadali si Amy. Ilang hearing lang, may conclusion na. Sa interview sa media, may conclusion niya, mali daw ang Marcos administration. Tapos hindi pa siya nasiyahan, dinala pa yung kaso sa ombudsman, pinasasagot at nireklamo ang taga-executive department. Ayun ang galaw niya Ayun pala, maaaring si Amy ay nagpagamit o ginagamit ni Amy ang kanyang pagiging senador para bigyan ng pabor ang mga Duterte. At gusto namang gamitin ng abogado ni Duterte na ebidensya before ICC na merong committee report ang Senado ng Pilipinas na illegal daw yung pag-aresto. Wala nga pakialam ang ICC sa Philippine Court, Philippine Government.
Philippine Senate. Hindi ba alam ito ng abogado niya? O mukhang kulang din sa kaalaman yung abogado ni Duterte. Wala siyang malamang makuhang pandepensa o panlaban do sa mga kaso. Ay mabigat yan. Delikado yan. Yung illegal na pag-aresto, maling pag-aresto, maling pag-turnover, yan po'y speculation lang. Political statement yan sa Pilipinas. Hindi yan tatanggapin ng ICC. Di ba nag-try na nga si Attorney Salvador Medaldea doon sa unang pagharap niya sa ICC bago siya nagkasakit, na sinabi niyang kidnapping ang ginawa kay dating Pangulo, illegal ang pag-aresto, ganon-ganon. Hindi naman naniwala ang mga ICC judges. Di ba? Inignore lang, deadma yung isyong yon. Tapos ngayon yung Senator Amy Marcos report, not Senate report, not committee report, ay hinihintay pala ng abogado para gamitin. Naloko na. Ang babaw naman yan. Kaya, Amy, alam mo ba yon? Ginamit ka o nagpagamit ka ba? Alam mo na kung ano. Pag hindi mo alam yan, palagay ko malabo yun. So, yung inyong mga galaw, bukong-buko, ngayon pa lang. So, sarili kong opinion yan, interpretation at analysis sa galaw nila. Naniniwala ba kayo diyan sa ating mga pinag-uusapang ito? At yan po'y aking inaaral, pinag-aaralan at sinasabi natin sa inyo. Nagkabukuhan, naggagamitan para lang mapaniwala nilang wala silang kinalaman. Hindi ho yan ang kaso Ang kaso, crime against humanity, human rights violation. Yung pag-aresto at kung ano-ano pa, tapos na yan. Business closed na yung pag-aresto kasi nandudo na. Bakit lagi silang bumabalik sa ganong argumento? Wala na bang ibang argumento ang anyong abogado? Wala na bang ibang argumento ang grupong ito para lang ma-justify before ICC at sa mamamayang Pilipino at sa buong mundo na nakaabang sa isyong ito kung tama o mali ang kailang ginagawa? Tatawa ka na lang pag alam mo ang nangyayari. Mape-fake news ka naman kung hindi mo alam ang totoo. Pero tayo'y nakakaintindi at maraming matatalinong Pilipino sa buong mundo na ating mga followers, subscribers, para sa inyo ito na matatalino. Para may idea kayo. Doon sa sarado ang isip dahil meron silang ibang interest. Hayaan lang natin sila. Hanggang panaginip na lang yan. Ang katotohanan ay dapat mangibabaw. Pero hindi pwedeng linlangin at pagtakpan ng maling strategy sa aking opinyon o maling ebidensya at galaw ng local politics. Ang politiko sa Pilipinas o politika rito, garbage yan sa international court. Yan ang totoo.